Yun, magandang tanghali po sa lahat at kung anong oras dyan, kung nasaan man kayo, magandang araw po sa inyong lahat. Have a good day sa inyong lahat or good night. Ito na naman ang inyong Lolo Ray para sa isa na mga edisyon ng ating Stereo Drive Radio Love. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Someone on my way. Actually, napakalapit sa puso ko ngayon nung tatalakayin natin. Kasi, naranasan ko ito when I was younger. Okay, so, i-discuss natin is about isang katanungan sa atin ng isa nating letter sender. Kung saan tinatanong niya na ako po ay laging dehado sa aking mga manliligaw. Ngayon po, ang aking mga karibal ay mas mayaman sa atin at mas maraming maibibigay dun sa nililigawan ko. Ano po ang aking gagawin? Siguro yung sinasabi mong dehado, you mean dehado ka sa pinansyal siguro na estado kasi mas maraming maibibigay eh. 'Di ba? O maaaring mas gwapo sila. 'Di ba? Pero meron kasing isang aspeto na pwede tayong maging lamang. Pwede tayong maging lamang sa pagiging mabuting tao, pwede tayong maging lamang sa pagiging totoo. Alam mo, wala namang hack para makuha mo yung nililigawan mo eh, 'di ba? Marami rin akong stories na nakita na pinili nila, hindi naman kayamanan yung lalaki. Kagaya ng mga pumili sa akin dati, kaso iniwan din ako. Hindi naman joke lang yun. Pero kasi marami ako nakita po na hindi naman mayaman yung pinili nila na lalaki. Or hindi naman kagwapuhan yung pinili nilang lalaki. Pinipili nila minsan yung preference nila, syempre. Hindi naman porke sa pananaw mo mas mayaman, dekotse, 'di ba? Madalas tayong na-insecure sa mga dekotse, hatid sundo si babae, mga pogi, na-insecure tayo diyan sa mga titulado, mayayaman, pero in reality minsan dinadaan sa sipag. O ako na lang, may ikikwento ako sa iyo. Meron akong nililigawan dati. Yun nga lamang, limited yung panliligaw ko sa kanya. Hindi naman all out kasi I don't advise din naman yung all out na panliligaw. Kaso, dinaig ako ng isang mas masipag sa akin. Siya po ay tricycle driver. Tapos, hinatid sundo niya ngayon yung babae. At siya ang sinagot, hindi ako. Medyo bitter ako dun. Pero it's a good example na daig minsan ng maagap yung daig na maagap yung masipag. Maagap siya. Lalo na ngayong COVID, kung meron kang tricycle o meron kang service, no? Hatid-hatid mo ngayon, di ba? O kahit wala pa, sabayan mo ngayon mag-commute. O, di ba? Yan yung mga tips na ba yan? Lagi nilang, ako yata yung dehado rito sa natin. Anyway, kasi, alam mo, pagka yung preference na sinasabi ko, kapag pupunta tayo sa palengke, hindi mimili tayo ng isda. Hindi naman laging nabibili yung mga maya-maya. Yung mga lapu-lapu, yan, yung mga tinuturing yan ng mga first class na isda. O yung mga hipon, sugpo, mga ganyan. Minsan ang binibili po natin yung galunggong o di naman kaya yung tilapia. So hindi porket pakiramdam mo dehado ka, ano ka na kaagad, di ba?
Hindi ka naman talaga paladihado kasi baka ikaw naman yung preference nila. Alam mo, isa pa ang may bibigay ko na tips sa'yo, yung sense of humor. Mahalaga yung sense of humor. Nanonood ako dati paminsan-minsan nung It's Showtime. Meron silang programa dun na Kapareho. Kung saan merong mga searchy, tapos may mga magandang binibini na searchy, tapos may mga lalaki na sila yung mga sila yung mga contestant, kumbaga. Sila yung mga nag-aasam na piliin sila. At ang madalas na nangunguna na trait na gusto ng mga kababaihan is sense of humor. In reality, maraming babae may gusto ng mayaman, gusto nila ng big time, gusto nila ng may trabaho, mga ganyan. Pero sa totoo lang, mas marami yung pinipili yung sense of humor over sex appeal. So, maraming pinipili yung magaling makipag-usap, yung makipag-converse rather than may kotse. So, hindi natin masasabi na hindi kanya pipiliin dahil lamang mas mayayaman sa'yo, mas maraming maibibigay yung mga ibang manliligaw mo. Bakit? Pwede mo namang ibigay ang oras mo. Pwede mo namang ibigay ang attention mo. Diba? Pwede mo namang ibigay yung pangunawa mo. Pwede mo namang ibigay yung yung paggalang mo. Kasi ang advantage natin, sali ko na yung sarili ko, tayo na hindi tayo mayayaman. Ang advantage natin is hindi tayo ganun kataas yung tingin natin sa sarili. So, kunwari, mayroong girl, diba? Pag ginalang mo yung girl, usually, mas ma-appreciate ka niyan. Hindi ka bastos. Yung mga mayayaman, gusto niyan, maka-score ka agad. Bibigay nila yung kung papakainin nila yung sa masarap na restaurant, dadalhin sa kung saan-saan. Isang layunin nila maka-score. O, tayo sa bahay lang. Dalaw-dalaw lang tayo. O, tapos tayo, magalang tayo. Hindi tayo yung tipong, sagutin mo na ako. O kaya, kung mahal mo ko, hindi tayo ganun. Puro ano lang tayo, nagpapaalam tayo. Hindi tayo self-entitled. Pwede ko po bang halikan kayo? Mga ganyan. Okay lang bang tanggalin ko yung gamit mo? O ganyan tayo, magalang. Huwag mo naman munang gawin yan. Pero ibig ko sabihin, magalang tayo, hindi tayo bastos. Diba? Kung bastos man tayo, maginoo pa rin tayo. Sa tingin ko, yun yung lamang. Kasi yung mga self-entitled na feeling nila, karapat-dapat sila lagi sagutin. Kala mo kung sino, pangit yun. Maganda yung sagutin ka man o hindi, at least nag-try ka. At least in-express mo yung pagkagusto mo sa kanya. And alam mo, ganun din naman sa trabaho, di ba? At least nag-apply ka. You did your best. Ayun nga lang, talagang maraming panahon dito sa buhay natin na maraming instances na magbibigay tayo ng effort, gagastos tayo, mapapagod tayo, tas wala naman tayo mapapala. But it's okay. At least, nag-try tayo kasi kung hindi natin sinubukan, hindi naman natin malalaman, di ba? And pag hindi ka pinili, it doesn't mean na dapat bumaba yung self-esteem mo. Kailangan nating magpakalalaki na tanggapin lagi na meron siyang ibang gusto. Kailangan nating respetuhin yung free will ng kapwa natin, di ba? And ano lang tayo, move on lang tayo. Hanap ka na lang ulit ng iba na liligawan mo. Alam mo, magandang ligawan ng mga girls, yung cowboy, yung mga hindi maaarte, di ba? Kasi yung mga babaeng madaling masilaw sa mga material na bagay at sa glamorosong buhay, napakababaw niyan, di ba? Hindi yan pang long term na. Paano kung kunwari mayaman ako, nasilaw sa yaman ko yung babae, may dumating sa buhay niya ngayon mas mayaman sa akin. Kunwari ako, binibili ko siya kotse.
Merong manliligaw sa kanya, binili siya isla. O, edi, saan ako doon? Diba? So, yung mga babaeng ganun, wag na lang din. Diba? Mas maganda yung babaeng tinitignan yung karakter mo. Diba? Although, hindi mo maiiwasan sa mga babaeng tignan yung financial stability. Kasi, ano yan parang embedded yan sa kultura natin. Embedded yan sa pagiging tao natin. Diba nga? Noon pa ang mabenta sa mga chicks nung panahon ng mga Homo erectus, Homo sapiens, mga ganyan. Ang mabenta yung mga warrior, yung mga marunong warrior hunters, di ba? Sa mga tribu, yung marunong maghunting para kaya kanilang buhayin, at yung mga nakikipagdigma para kaya kanilang ipagtanggol. Ganon din dito, kaya mabenta yung mga lalaking mayayaman. Kasi kaya kanilang buhayin, kaya ka rin nilang ipagtanggol. Mayaman Diba? Babayad lang sila. O di naman kaya mabenta yung lalaking pogi at macho. Kasi syempre, kaaya-aya pwedeng pan-display tapos macho. Diba? Pwede kang embedded yan sa ating pagkatao Pero since tayo naman ay thinking beings tayo, nag-evolve din. Nakikita natin kung ano ba yung mas mahalaga. Ano ba yung values and traits na bibigyan natin ng premium, di ba? So basta ikaw mabait ka, meron kang sense of humor, okay, tingin ko okay ka na. Sagutin ka man o hindi, at least you tried. Hindi yan dapat, kung hindi ka man sagutin, hindi yan dapat ikababa ng self-esteem mo. Kasi ako, maraming beses akong hindi sinagot. Di ba? So, nakakababa siya talaga, pero kailangan mo labanan yun na worthy pa rin naman ako. Ganun lang. Ha? So sana po ay nakatulong ito sa inyo. Muli, ito na naman ang inyong Lolo Ray para sa isa na namang magtatapos na naman ang isa nating edisyon ng Stereo Drive Radio Love. Sana po ay mag-subscribe kayo dito. Sana ma-like nyo ito at sana ay nakatulong sa iyo ito. So God bless sa iyo kapatid and ayun. God bless.